ang nakaraan sa CJ's Vlogs. Welcome to Sagada! Start na. Dito, walang kakalat walang magkakalat ng Mga plastics po. basura. Yes po. So, mababa. Guys, andito na kami sa Blue Side. Amazing. Sobrang amazing guys. Napakaganda. Sulit naman ang 20 minutes trek. Okay, ang pinaka-challenge sa akin ni Lord ngayon guys ay yung magsagada ng nakasando. Kasi yung jacket ko puro puti. Arte. Sobrang arte. Diyos ko, nasa 20 lang yung takbo. Ang lamig-lamig. Yes, kaya Sobrang lamig. always mag-iingat. Yeah. Side view ka, side view. So guys, the best song. Let's try it. Ang init! Tara, mango shake tayo. Ayoko. Gusto ko ice cream. Pangit naman. Dali na. Bato-bato pick kung sino manalo. Sige, pag nanalo ako, mango 1, 2, shake. 3, go. Bato-bato pick. Ice cream. So for today's episode, pupunta tayo dito sa Cabangan, Zambales. Isa ito sa mga underrated pero napakagandang destinasyon sa Zambales na perfect para sa mga mahilig sa beach, nature at tahimik na bakasyon. Kilala ang Cabangan sa malinis at mahaba nitong shoreline, malinaw na tubig dagat at hindi gaanong mataong beach spots, which is perfect para sa mga gustong iwasan ang crowd at mag-relax ng todo. Sa episode na ito, samahan niyo akong i-explore ang ganda ng Cabangan. Ipapakita ko sa inyo ang mga best spots dito, mga activities na pwede nating gawin, at syempre, titikman din natin ang ilang lokal na pagkain na talagang must try kapag bumisita ka rito. Kaya kung mahilig ka sa beach trips at naghahanap ka ng bagong destinasyon na hindi pa gaanong crowded, siguradong magugustuhan mo ito. Stay tuned at simulan na natin ang adventure. Dito lang yan sa Cabangan, Zambales. Yo, what's up guys? So, babiyahe tayo ngayon. Hindi ko namin alam kung saan pupunta. So, bahala na kung saan kami mapadpad. Pero norte ang ating ride ngayong araw. So, time check tayo. 4:17 ng umaga guys. So nasa Bulacan pa lang kami, kakalabas lang namin, may kawayan pa lang. So yeah, mamaya malaman natin kung ano yung plano namin. Walang tulog guys. So sana aktibo, sana makita ko lahat ng dadaanan namin, di antukin. So yun, medyo nagugutom na nga ako pero siguro mga after 2 hours tsaka kami kakain. Basta hanggat kaya guys, kakain ako. So yeah, let's go. Tuloy ang laban. May kawayan na. May kawayan pa lang kami ngayon. Okay guys, touchdown. Malolos na kami. Ay, ilang minuto lang nasa Malolos agad. Ang bilis. So yeah, dire-diretso lang. Kaya pa naman ng gutom. Pag medyo nagugutom na, tsaka ako guys, nag-i-stop pagkakain kami. Pag may nadaanan, sige, kain na para at least may laman yun tiyan. Yun. So, balitaan ko ulit kayo guys. Okay. Okay, so Malolos na guys, tabang. So, sana naririnig nyo ako ng maayos kasi yung mic ko nasa gilid ng labi ko. So, pag kasi nasa center, naiilang ako. So, ito nasa gilid. So, medyo okay naman siya. Sana lang naririnig nyo ako, guys. So, yeah. Ayan. May lubaka rin. Ayan. So, on na muna natin yung camera. Stop natin pag medyo lagpas na tayo ng bulso. Okay. So, tuloy guys ang laban. Tuloy ang ride. Ayan. You know, sakto sa stoplight. Let's go.
Tuloy yan mga beshi ko. So, ang plano namin guys, yun nga, dahil nga wala kaming plano. Ang plano namin ay mag-Zambales. So, pagdating sa Zambales, doon namin pa titignan kung anong plano namin. But, ang natitipuhan namin ay magkabangan. So, si Kabangan, lagpas naman yun ng San Felipe. So, nagliw-liwa na tayo, nag-San Antonio na tayo, Pundakit, di ba? Nag-Capones na tayo. So, Kabangan, it's my first time to go there. Based sa mapa, it's 17 kilometers from Liuliwa. So, or from San Felipe. So, tingnan natin, no, kung anong magiging ganap. Tingnan natin kung hanggang saan tayo at kung anong plano. Well, ang ano naman natin, di ba, sabi nga ng Ong Fam, idol, kung saan mapadpad, basta safe at masaya, goods yun, all goods yan. Yan, so, ito na, binabagtas na natin ang daanan dito sa may Malolos, Bulacan. Yan. Uy. Lubacaret. Surprise Lubacaret. Robinson na tayo. Next na nito is si crossing na and then Bulso. Then diretso na tayo Kalumpit. Tapos Pampanga na yon. Kapalit. So yeah, let's go. Okay, unang manhid ng paapo natin mga kapamilya. Nasa Malolos po. This is brought to you, charit, brought to you by Alaksan FR. Tanggal ang sakit ng buto-buto mo, be. Wale, cut mo yun, be. Cut yun, be. Gabi pa lang, OA ka na. Focus muna sa biyahe. So guys, di ko rin masyadong timplado ha kung yung tapat ng camera ko ay nasa daanan or I don't know, nasa harap ng motor kasi di ko masyadong maaninag pag masyadong mataas si si action cam so medyo binaba ako, so di ko sure kung anong ganap, kung talaga bang kita yung daanan or hindi. Okay, flyover tayo dito sa may crossing Malolos, Bulacan. Tapos di pa ako nakapag-gloves guys, so medyo maginaw, walang gloves, pero okay lang yan, pa umaga na, may maaraw na yan, isang oras lang maaraw na, so G lang, laban lang, kaya pa naman. Dire-diretso lang mga beshi ko. Okay, Bulso na po tayo mga kapatid. Bulso na. May alma mater, Bulsuan po ako. Bulso na, Bulso, I love it. Ayan, Bulacan State University. Okay, tuloy tayo guys. Uy, medyo jumperet. Medyo may doon, may kinembular. Ingat-ingat lang tayo doon guys ha. Medyo sira yung daanan. Okay, diretso Kalumpit and Pampanga na po. Balikan ko kayo ulit guys pag nasa Pampanga na. Okay guys, touchdown Pampanga na po kami. Time check 5:08. Medyo maaga pa. Isang oras lang simula sa bahay hanggang Pampanga. So, ang takbo natin nasa 50 lang guys. So, yeah, Pampanga na po tayo. Let's go. So, dire-diretso pa lang nagmap na ako kasi nalilito pa din ako sa Katedral ng Pampanga. Doon kasi ako liliko. Para ang daan ko ay Guagua, Lubao. Yan. So, maya balitaan ko kayo guys pag nandun na tayo sa Katedral ng Pampanga or pag nalagpasan na natin. So, see you later guys. Let's go. Tuloy pa ang laban. Tuloy ang biyahe. Okay, touchdown po. Nasa Katedral na po kami. Dito sa may biggest McDo in Asia ata. Yan, sa Pampanga, San Fernando, Pampanga. Time check, 5:30. 5:30 na sa McDo na po kami, San Fernando. Pampanga. Ayan, so binabagtas lang namin itong daanan na to papunta to sa may San Fernando. So after nito, yun na yung 3 yung Pampanga na sobrang haba, yung Lubao, Guagua,
So yun yung dadaanan natin mamaya. So ito na yung cathedral guys. Touchdown Cathedral. So kakain muna kami siguro dito sa may biggest McDonald's in town. So yeah, para magka-energy muna. Breakfast. Aga natin 5:30 nasa biggest McDo. Nung nakaraan ng umagang-umaga na nandito tayo. Okay. Naalala ko na. Kala ko naliligaw na tayo eh. Hindi ko naman kasi kabisado to. Naka-base lang tayo sa Google Map. So, ayan. Doon tayo sa may McDonald's. Alam ko dito na yan eh. Etong side na to, I think. So, magma-McDonald's muna kami. And then, tsaka kami dediretso. Breakfast muna kami dito guys. Sakit ng puwet ko, be. Sobrang sakit ng wet packs, be. Ayan, magbe-breakfast muna kami dito. Kasi nagugutom na rin talaga kami. So dito guys, nag-breakfast lang kami sa may McDonald's dito sa may town, sa may San Fernando, Pampanga. So inumaga na kami dito and then after namin kumain, agad din naman kaming umalis at tumuloy ulit sa aming biyahe. Hi! Sa wakas guys, after ng mahabang Pampanga, yung Lubao, Guagua, may isa pa eh. Grabe. Sobrang sakit sa puwet. Kasi lalo na yung pacing, ang bilis dun. Dapat 80 pataas ang takbo. Hindi pwedeng mababa. Masasagasaan ka ng ibang sasakyan kasi parang NLEX yun eh. NLEX yung daanan. Hindi siya yung town proper. Kumbaga parang MacArthur, ganun. Sobrang bilis ng pacing. So kailangan fix dun. So ito, dumating na kami. Ay, nakita ko rin ang bulubunduki ng Olongapo na, be. Ay, sa wakas. Ayun o. Sobrang A naman dyan. Ang ganda, grabe. Ito yung mga gusto ko sa Zambales eh. Pagliko mo pa lang, galing sa Pampanga, bundok karet na. So, sobrang ganda. So, kailangan lang natin dito, mag-kinembular para mabilis. Yan, perfect. Medyo tumitingala ako kasi mababa ang positioning ng action cam. Side mirror, di ko naman masyado makita. So, kailangan balance lang. Actually, Olongapo pa lang. Dinalipihan pa lang kami. So, pa-arc pa lang ako. 16 kilometers bago mag-arc ng Olongapo. Yon, so puro ahon doon. Ikot-ikot lang, ganyan. So, madali na lang naman na yun. Basta yung pacing mo, dahan-dahan lang, kayang-kaya yun. Yan, so on the way na kami sa arc ng Olongapo. Medyo mababa pa to kasi 16 km. So, yeah. Let's go, guys. Balikan ko kayo kapag nasa arc na kami ng Olongapo. Ito na yung welcome. Welcome Olongapo. At naiihi na talaga ako, mga ate ko. So kaya pwedeng umihi. Ayan, welcome Olongapo. Let's go. Hanap na tayo ng CR, mga be. Naiihi na talaga. Gasolinahan. Sana may gasolinahan. So yan guys, Subic na. Welcome to Subic, Zambales. Gateway to Zambales. Ay, grabe, mainit na, be. Sumating kami ng Subic, mainit na. Time check, 8:18 AM. Ayan, so magpapagas muna kami. 2 bar na lang to. Medyo huminto-hinto kasi kami dahil ihi, ganyan. So, papagas muna. Hanap ako ng magandang gasoline station para talagang makapagpagas tayo. Let's go. Magba-bypass road tayo, kaya lumiko ako dito. Magaganda tanawin dito. Kaya lang problema, 2 bar na lang. Sana may madaanan pa tayong gas station. Oh my God, yari tayo na ito. Tulak tayo na ito. Pero kaya pa yan. Kaya pa yan. Grabe naman yung tanawin doon. Napakaganda, oh.
Wow, what a scenic. Ay, sobrang OA ng scenic. Ganda, sobrang ganda. And so, bypass to, so probably kailangan fast pacing, walang masyado dumadaan eh, oh. So, tayo lang dumadaan. Ay! OA mo na be. Okay, so yan, lagi kami dumadaan dito kapag punta kami ng Liuliwa, ganyan, San Felipe. Kapag naman sa Capones, yung sa San Antonio, sa may Pundakit, iba naman yung way nun eh. Hindi kayo magbabypass. Yan, so ito bypass. Labas nito parang nasa Castillas ngayon nga. Pero di ko sure kalimutan ko na eh. Basta something nasa mid lane na siya. Ganon. Wow, what a scenic. Napakaganda. Okay guys, update lang guys. So eto na, San Felipe na kami. Entering San Felipe. So after na to, alam ko Cabangan na eh. So yeah. Ay, sa wakas 23 kilometers pa, pero yakang yaka. I don't know kung ito ay San Felipe ha, parang hindi. Oh my god, San Narciso pa lang pala. Guys, San Narciso pa lang. So sad. So waiting pa, isa pa. After ng San Narciso, San Felipe na, and then Cabangan na. Woo! Update ko kayo guys pag nandun na kami, kasi maghahanap pa kami pag nandun doon. Tsaka kami maghahanap kung saan magstay. Antok na ako mga bakla. Eto na. Update ko kayo guys later. Bye bye. Ay, sa wakas, San Felipe na. 12 kilometers from San Felipe. Nasa Cabangan na tayo. San Felipe, sa wakas nakadarating din. Ay shit. Shit. Grabe naman yun. Parang naman tinawag si Darna, no? Darna! Yung bus tinawag si Darna. Grabe. Nagpausok eh. Grabe yun. Guys, this is my first time na magpunta ng Cabangan na. First time namin magkabangan. Hanggang San Felipe lang talaga yung alam namin kahit papano. So this is the first time na magkakabangan. So, what to expect? So from Liuliwa, San Felipe, 8 kilometers na lang. Malapit lang pala to guys. Ang ganda ng view guys. Oh wow, puro bundok na. Dulo na to. Dulo na to ng San Felipe guys. Time check 9:21 AM. Mainit na guys. So 9:21 AM pa lang. So maaga talaga kami. So sana payagan kami na maaga tumulo. Naantok kasi. So matulog. Ganda ng daanan. Puro lamig, puro puno oh.
Grabe naman si Kabangan. Sinurpresa naman kami. Napakaganda. 5 kilometers. Sana maganda doon. Tsaka sana tabi-tabi lang para isang puntahan lang. Makakapili kung saan may open pa. So bahala na si Lord. Pero Kabangan, grabe. Ang ganda ng daanan. Solid. Puro puno. Ganito yung mga gusto kong daanan na yung very nature. Woo, all goods. Ganda. Oh. Sa mata napakaganda. Hindi ko lang alam kung maganda siya sa action cam natin. Insta360 guys ang gamit ko. Ace Pro. So hindi ko sure kung maganda siya kasi syempre naka-dewarp yan. Naka wide lens. So baka hindi niya ma-appreciate pero sobrang ganda. Sobrang ganda ng daanan guys. 4 kilometers nasa Kabangan na. So ito, napakaganda. Oh, wow, natuyo na. Sobrang init yung tubig. Naging desierto. But ang ganda tignan ha. Para siyang attraction. 3.2 kilometers. Grabe yung puwet ko. Ngalay na talaga. Thank you. Come again. Sa San Felipe yan. And then welcome Cabangan Zambales, powered by Dito Telecommunity. Ay, tsala. Hindi bayad yun ha. Dito bayaran nyo ako. May. Dito tayo sa may barangay Anunang. Pumasok po ako sa barangay Anunang. 2 kilometers from here. Hindi ko alam kung anong i-expect ko. Liw-liwa level ba? Ganon. So I don't know. Hindi ko pa alam kung anong level. Anong i-expect. Nagtitinginan sa akin yung mga tao kasi yung camera nasa helmet. Ay, ang ganda, ang lamig. Shucks, ang ganda dito, ang lamig. First time na ganda. Kakaiba, hindi siya crowded katulad ng Liw-liwa na. Wala pa ba tayo sa 1.7 kilometers? Ayan, nasa farm na tayo. Ang daming kalabaw. Mga beshi ko, kamusta kayo dyan? Ay, lumingon yung isa kong beshi. Saan tayo dito? Mas marami dito. Ayun. Oo. So maghanap tayo ng magandang pwedeng transient. Okay guys, so dito na kami magstay. Mamaya itutour ko kayo kung saan kasi hindi na kami naghanap. Yung nakuha namin is kubo lang for 2. Aircon naman, so okay na ako doon. And then common yung bathroom, sa tapat lang mismo, kaya nag-G na ako. Kasi ako gusto ko talaga yung may sariling bathroom. So okay na to kasi tapat naman niya yung bathroom. So okay lang, walang problema. Parang mga 5 hakbang lang sa bathroom pala. And ang ganda kasi, aesthetic din eh. Nakita ko na rin to sa Facebook. Noong una namahalan ako, pero meron pala silang mura. So grinab na namin yun, aircon din naman. And higaan lang din naman kasi one night lang kami, bukas uwi rin kami. So yan, mamaya itutour ko kayo. Pagod na rin kasi kami kaya hindi na ako naghanap guys. So mamaya iikot ko kayo. So dito guys, nagstay muna kami sa kanilang waiting area dahil 2 PM pa yung aming check-in. So napaaga kami dahil yung mga oras na to, mga 10 AM pa lang. So mga 4 na oras kami naghintay dito. Dito ako nag-live guys ng mga oras na to. Okay, so guys, after namin mag-check-in, 2 PM, lumabas din kami para maghanap ng food or makakain. Namili na rin kami ng grocery, mga tinapay or cup noodles para kinabukasan or para sa breakfast. So sa 7-Eleven kami bumili at nakabili din kami ng native or chicken nila dito, kung paano sila mag-fried chicken. May nadaanan din kami nagbebenta ng buko juice kaya bumili kami at nag-stop over dito.
Okay naman, good. Same lang naman din sa iba. So dito guys, tinanggal ko muna yung background music kasi may nagbibideo kayo ng mga oras na to and baka maka-copyright tayo. So, eto yung nakabalik na kami ng transient after namin bumili ng pagkain namin or yung lunch namin. So, yun nga, nakabili kami ng chicken and unfortunately, ang nabili namin is medyo luma na at medyo maitim yung loob ng manok. Pero kinain pa din namin kasi syempre sayang tsaka okay pa naman siya. Yun lang, medyo nag-worry lang kami dun sa kinain namin dahil yun nga, luma siya. Pero may baon din naman kami guys adobo, kaya lang yung adobo namin nasira din siya kinagabihan. So nagka-problema rin kami dahil isa sa problema dito na masasabi ko is walang masyadong bilihan guys sa labas. No? Maraming mga transient dito, pwede kayong mamili. Kaya lang, ang problema, walang masyadong mabilan ng pagkain. So, better, magbaon kayo guys ng pagkain. Sobrang importante nun. Isa pa, kung lalabas naman kayo, gabi, kung may sarili kayo sasakyan, sobrang dilim, walang ilaw, as in, blackout. Sobrang hirap guys. So, ito, kumakain na kami. Bumili na rin kami dito guys. Ayun nga buti na lang nakabili kami sa grocery ng tinapay, ng mga cup noodles, ganyan. Kahit pa paano na itawid namin yung isang gabi. At kinaumagahan na lang namin problema kung ano pa yung iba namin kakainin. Okay, so guys, dito naman, itutur ko na kayo sa aming transient. So, dito tayo ngayon sa may Paraiso de Bernal, sa may Cabangan, Zambales. So, meron silang swimming pool. Yan yung front nila. Yan naman yung waiting shed sa gilid. Ito naman yung pinaka-front beach. Ito ang kanilang itsura. So, ito, meron silang mini fountain dyan. And then, ito yung pinaka-labas or yung bakod nila. So, dyan, maraming mga table, mga kubo table. Kahit saan, pwede kayo dyan. Ayan, Paraiso de Bernal. And then, meron ding mga duyan dyan. Ayan, may duyan din doon, 2. Tapos dito, parang merong bar or something, ganyan, table na parang bar. So, maganda rin dun mag-picture aesthetic. And then, andyan yung lifeguard. Diyan yung pwesto nila. Pwede ka rin mag-picture dyan anytime. And then, pwede ka rin mag-relax dito sa may harapan. Meron silang mga higaan dyan. Pag magre-relax ka, especially kapag hapon na or sunset. So, yan, may mga chair din dyan. And then, syempre, mga plugs. And then, grabe guys, wow. Yan yung dagat. Sobrang linis. Sobrang blue. Walang kadumi-dumi at hindi makati yung tubig. So, ito yung pinakaharapan. Very aesthetic, di ba? Very pantropiko. So, ito naman yung waiting area. So, yan yung, dyan ako nakita kanina nagduduyan. So, yan, doyan din yung upuan na yan. Dyan kayo maghihintay kapag wala pa or hindi pa time ng check-in nyo. So, ito naman yung pinaka-front. May mga higaan din dyan sa tapat ng swimming pool. And then, ito naman yung aming transient, guys. Itutour ko kayo sa transient. Okay, so ito yung ating room. Kubo lang siya, guys. And then, aircon yan. Aircon. Tapos, may bed, syempre. That's it, yun lang. Aircon and bed lang talaga to. Kumbaga, tulugan lang. So, etong mga gantong transient ay common CR. So, papakita ko sa yung pwesto ng CR. At ito ang pwesto ng CR namin. Sa tapat lang namin. So, maganda kasi may duyan din dyan sa taas, guys. So, ganito lang yung aming banyo. So, yeah. Same. That's it. At dito naman guys, sa taas nga ng CR, meron ding duyan. At napakaganda ng view dito. Kumbaga parang ito yung naging view deck nung transient. So, ang ganda. Kita mo yung dagat. Sobrang blue. Sobrang ganda. Kinagabihan guys, naligo na lang kami dito sa may swimming pool. Kasi,
Dun sa may dagat hanggang 6 p.m. lang, so hindi na pwedeng lumabas. Kaya dito na kami nagtampisaw at naligo. Favorite mo ba yung liempo? Akaya ka, B. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Wala pang masyadong tao, kaya naglipot muna kami dito sa may dagat. Nagduyan din kami dito sa aming transient. Sobrang ganda dito, sobrang payapa, napakasarap ng hangin, at buti may mga gantong duyan, pwede kang magpahinga at mag-relax dito. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. So dito guys, naisipan na naming maligo sa dagat. Dahil mamaya medyo mainit na, wala kaming dalang sunscreen. Kaya nagtampisaw na kami at sinulit ang oras sa dagat. Lakas ng alon. Di pa kasi summer. Init? Ay, in fairness, di makati yung tubig. Next day bang longga pearls. Maga kami alis dito kasi makalawag. Panuebe kami. Dadaan lang. Tapos hindi natin pauwi. Picture lang naman. Try magdalo. So after namin guys magtampisaw sa dagat, bumalik din kami dito sa may swimming pool sa may resort dahil maaga kaming aalis dahil napagplanuhan nga namin na magmapanwepe at dumaan doon. Kaya lang hindi na kami nakadaan dahil kulang na din sa oras.
So dito nga guys, pauwi na kami. Hindi na kami nakapag-video kung paano kami nag-ayos, kung paano inayos naming setup sa motor namin. So, yun. Napaaga ang uwi namin. Dapat ang check-out namin sa resort. It's 12 pa, kaya lang 10 pa lang umalis na kami. So, yun nga, dahil nga napagplanuhan namin na dapat dadaan sa Mapanwepe. Kaya lang, sagad na din talaga sa oras at di na rin kinaya. Kaya ang nadaanan na lang namin guys pauwi ay yung Liwliwa, kung saan dun kami kumain ng ice cream. Dun yun sa may Kakakoko. So dito guys sa Liwliwa, dito matatagpuan yung Kakakoko homemade coconut ice cream. So sila mismo yung gumagawa ng ice cream nila. Tapos nakalagay siya dun sa may lagayan ng buko, ganun. So aesthetic siya, ang ganda. And sobrang sarap talaga, as in lalo na yung vanilla nila. Ang sarap, plain ata yun or vanilla, hindi lang ako sure. Tapos yung isa makapuno ata, basta violet yung kulay. Hindi ko rin alam kung anong flavor yun. Pero masarap kasi merong nakalagay sa ibabaw. Para siyang latik sa biko, ganun. Tapos may mga pinipig din. So parang mini halo-halo ang ganap Tapos may ice cream, yun nga. Siyempre ice cream yun. So sobrang sarap guys, as in promise, sobrang sarap. Sulit. So medyo pricey lang siya. Nasa 200 kasi depende sa scoop, okay? So may 3 scoop, may 4 scoop, tsaka may 5 scoop. So depende sa inyo kung ilan yung bibili nyo or kung ilang scoop yung bibili nyo. So nakita ko din sa vlog to ni Mimia. So check nyo yung vlog niya, makikita nyo kumain or nag-ice cream din sila dito sa may Kakakoko, sa may Liwliwa. Ang sarap, be. Ano yung mukha? So pagtapos namin guys mag-ice cream sa San Felipe, sa may Liwliwa, sa Kakakoko, agad din kaming dumiretso na at umuwi na kasi gusto rin naming habulin or makauwi ng mas maaga kasi to be honest, 6 na oras kaming bumiyahe. So papunta, tsaka pauwi. So medyo gamay na namin yung oras pauwi kaya hinabol namin na sana makauwi kami ng bahay ng medyo may araw pa at hindi kami gabihin sa daan. So dito na guys natatapos ang vlog natin. Sana nagustuhan nyo yung episode natin ngayon. Sana nagustuhan nyo ang Cabangan, sana bisitahin nyo ang Cabangan. Maraming mga resort doon, hindi lang ang Paraiso ni Bernal. So, pwede kayong mamili ng gusto nyo. Pero, isa lang ang beach doon, syempre yung Cabangan Beach. Sobrang ganda, sobrang linis. At ito naman yung mga madadaanan nyo once na nagpunta kayo doon, guys. So, again, thank you so much for watching. Kung umabot ka sa video na to or sa last video, sa last part ng video, sana i-like, subscribe at i-share mo tong vlog para mas maraming makaalam. Ay! Hindi. Para mas marami ang mag-subscribe. So, yun lang guys. See you sa susunod nating episode. Bye guys! Let's go!